pag-aalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho, Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. 1:00 hanggang 2:00 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, Usapang Babae sa Girl Talk 2:00 hanggang 3:00 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa 3:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. 4:00 hanggang 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita 4:00 ni Tolitz Laurenio. 4:30 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. 6:00 hanggang 7:00 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo naggagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. Sa Balita sa Tanghali. Balita sa Tanghali. Balita sa Tanghali. Muli po sumasa inyong Balita sa Tanghali ngayong araw ng Biyernes, November 27, 2015, at ako naman po ang inyong karancho, Miguel Hill, para sa ating pasada balita. Tolitz, kunin mo! Magandang tanghali, ito ang silid pambalitaan ng DZRJ 810 AM, A Tri-Media Broadcasting Network. Balita sa Tanghali. Ito ang balita sa tanghali at sa ulo ng ating mga balita. Insidente ng umano'y ATM card skimming sa isang mall sa Makati, inireklamo. Sindikato na sa likod ng ATM card skimming. Duterte para sa mga drug traffickers, magbigti na. Senador Alan Duterte Cayetano na sa 2016. PI Commissioner Mison binawasan ng kapangyarihan sa visa issuance. Pangulong Aquino may talumpati naman sa COP21. Duterte muling tinanggihan si Marcos. PDP laban itinangging sila ang nagpa-survey sa Pulse Asia. 500 milyon na tinapya sa COMELEC, ipinababalik naman ni Drilon. Mga mangingisdang Pinoy apektado sa pang-aagaw ng teritoryo ng China sa WPS. Mandaluyong LGU tiniyak ang tulong ng mga fire victims. Smart money contract tinipensahan naman ng Commission on Elections. North, South Korea nagdaos naman ng rare peace talk. Yan ang ulo ng mga balita para sa ating pasada balita para sa balita sa tanghali. Narito na ang ating mga detalye. Balita sa Tanghali. At una naman sa ating mga balita, prangkang tinanggihang muli ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang panunuyo sa kanya ni Senator Bongbong Marcos para maging katandem sa darating na halalan. Ayon kay Duterte, tumanggi na siya kay Marcos dahil akala niya ay katandem na nito si Senator Miriam Defensor Santiago at napili na rin niya si Senator Alan Peter Cayetano para maging running mate. Una nang sinabi ni Marcos na silang dalawa ni Santiago ay nasa ilalim ng isang loose coalition at nais rin niya sanang bumuo ng koalisyon kasama si Duterte. Bagaman mukhang tiyak na talaga si Duterte at si Cayetano ang makakasama niya sa kandidatura, hindi naman ganitong pananaw ng kanyang kinabibilangang partido na PDP Laban. Ayon kasi kay PDP Laban President Senator Aquilino Pimentel III, hindi pa si Cayetano ang opisyal na vice presidential candidate ng kanilang partido. Sila
Anya kasi ang dapat na mamili kung sino dapat maging running mate ni Duterte, pero aminado siya na mangingibabaw pa rin ang desisyon ng alkalde. Magugunit ang nasabi na noon ni Pimentel na marami sa kanilang miyembro ang boto kay Marcos, pero siya mismo ay naninindigan ng pagtanggi nito dahil ang kanilang partido ay isa sa mga lumaban sa diktadura ng ama nito. Pag-uusapan pa niya ito ng kanilang partido, pero muli niyang nilinaw na mas malakas pa rin ang puntos ng pipiliin ni Duterte. Samantala, ayon kay Pimentel, pupulungin niya si Duterte sa susunod na linggo para maghain na ng kanilang Certificate of Candidacy sa Commission on Election bago pa man pumili ng kanyang running mate. Aapilaan niya siya kay Duterte na huwag nang patagalin pa ang paghahain ng COC at nasanay gawin na ito kaagad sa susunod na linggo. Sa hiwalay na balita naman, kinumpirma ni Senador Alan Peter Cayetano na siya na ang running mate ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa halalan 2016. Sinabi niya na kinumpirma ito ng alkalde sa grupo ng mga Overseas Filipino Worker o OFW sa Hong Kong. Kwento niya, masigasig na nagtanong ang mga taga-suporta nito kung sino nga ba ang katandem nito. Bukod sa pagiging running mate nito, may isa bang magiging papel si Cayetano. Ariya pansamantala lang ang pagiging spokesperson niya para kay Duterte at mga issue sa politika at plataforma lang ang sasagutin niya sakaling wala ang presidential candidate para sumagot dito. Basta niya, personal issues, si Duterte mismo ang sasagot. Hindi pa nakakapaghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo si Duterte kapalit ng dapat sana'y pambato ng PDP laban na si Martin Dino ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Balitang politika pa rin, itinanggi ng PDP laban na sila ang nagkomisyon sa Pulse Asia Survey kung saan nanguna sa listahan ng mga posibleng manalo bilang Pangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Coco Pimentel, wala siyang alam sa naturang survey at wala rin silang pera upang magkomisyon ng ganitong survey. Sa kabila nito, masayaan niya ang buong partido at mga taga-suporta ng alkalde sa pinakauling resulta ng survey sa Metro Manila na isinagawa nung panahong hindi pa formal na nagdedeklara ng kanyang kandidatura si Duterte. Matatandaan, November 21 lamang nagdeklara ng kanyang hangarin ng alkalde na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. November 11 to 12, isinakatuparan ng survey ng Pulse Asia mula sa 300 respondents sa Metro Manila. Sa naturang survey, nanguna si Duterte na umani ng 34% ng pagpabor ng respondents na sinundan naman ni Senator Grace Poe, 26%, VP Jejomar Binay, 22%, Mar Rojas, 11% at Miriam Defensor Santiago, 7%. Sa hiwalay na balita, dahil sa pagkamkam ng China sa mga malaking bahagi ng West Philippine Sea, apektado ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda at nasusupil din ang karapatan ng Pilipinas sa isyu ng exploration sa naturang karagatan. Ito ang tampok sa dalawang araw ng oral arguments ng Pilipinas sa United Nations Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Sa kanilang argumento, sinabi ng mga kumakatawan sa Pilipinas na nilalabag ng Beijing ang karapatan ng mga Pilipinong pakinabangan ang likas na kayamanang nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Higit pa ng panig ng Pilipinas sa tribunal, wala sa anumang bahagi ng historical rights na igigiit ng China ang magpapatunay na sila ang may pag-aari ng mga lugar na kanilang inaangkin, kaya't walang pag-asa at indefensible ang argumento nito. Paliwanag pa ni Andre Lowenstein, isa sa mga international lawyer na kinuha ng Pilipinas, ang Panganiban Reef o Mischief Reef, Kagitingan o Fiery Cross Reef, Zamora o Subi Reef, Makenan o Hodges Reef at Burgos o Gavin Reef ay pawang mga low tide elevations. Sa ilalim niya ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS, walang may tuturing na sariling exclusive economic zone o continental shelf ang mga naturang bahura. Ipinakita rin ng panig ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal ang mga larawan ng reclamation na ginagawa ng China sa mga bahura na magpapatunay nila sa agresibong pang-aagaw ng China sa mga bahura naman sa may West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, nakatakdang magbigay ng talumpati si Pangulong Benigno Aquino III na tatagal ng 3 minuto sa Climate Change Summit na gaganapin sa Paris. Magiging laman ng talumpati ng Pangulo ang magiging tugon ng Pilipinas sa problemang dala ng climate change. Bukod dito, isusulong din niya na isama sa Paris Agreement ang mga issue ng human rights, kahinaan ng mga katutubo at maging ang gender issues.
si Pangulong Aquino rin ang itinalagang magbigay ng keynote remarks sa Climate Vulnerable Forum sa sidelines ng COP21. Sa November 30, makakasama niya ang mahigit sa 100 pinuno ng mga bansa sa Leaders Meeting sa 21st Conference of Parties o COP21 ng United Nations Framework Convention on Climate Change. Balita sa tanghali. Oras natin sa buong Pilipinas, 43 minuto na makalipas ang ika-12 ng nagmamadaling tanghali. Samantala, may tatanggapin naman tayong live report. Ito naman ay mula sa ating mga patrollers na nasa field kung saan naman patuloy na kumakalap ng mga detalye, mga impormasyon. At ito naman ay may kaugnayan kung saan Bureau of Immigration Commissioner Mison pinawasan naman ng kapangyarihan sa visa issuance. RJ Patrol! Nasa linya natin ang RJ Patroller numero 1, Nestor Cagitla. Detalye. Binawasan ng Department of Justice ang kapangyarihan ni Commissioner Siegfried Mison ng Bureau of Immigration sa pag-aproba at pag-i-issue ng visa sa lahat ng port of entry sa bansa. Nakasad ito sa inilabas na Department Orders number 911, 913 at 912 ni Justice Secretary Alfredo Benjamin Gakiwa. Sa ilalim ng Department Order 911, ibinigay kay Associate Commissioner Gilbert Repiso ang kapangyarihan bilang Commissioner in charge sa lahat ng ports of entry sa bansa. Sa Department Order 913 naman, inatasan ni Gakiwa si Repiso na magsagawa ng inventory sa lahat ng recall at exclusion order na ipalabas ng BI mula taong 2013 hanggang 2015 at pagkatapos ay isusumiti ang report sa DOJ hinggil sa ginawang inventory kabilang ang obserbasyon at comments sa mga insidente. Habang sa ilalim naman ng Department Order 912, inalis din ni kay Mison ang kapangyarihan bilang tanging tagapag-aproba ng lahat ng aplikasyon para sa immigrant visa, non-immigrant visa, conversation at issuance, amendment, extension at renewal ng alien certificate of registration identity cards. Sa halip, ibinigay ni Gakiwa ang nasabing kapangyarihan sa Board of Commissioner na bahagi din naman ni Mison. Ito si Nestor Cagitla para sa DCRJ 810, A-Try Media, ang hempila ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita sa tanghali. Una, mga detalye lamang ng ating mga balita. Magbabalik ang inyong balita sa tanghali at ang mga detalye nito makalipas lamang ang ilang mga paalala. Iba pa mga kinalap ng mga balita mula naman sa field ng ating pang ihahatid sa inyong lahat. Oras natin sa buong Pilipinas, 45 minuto na makalipas ang alas 12. This time check's brought to you by iQOO. Get cool with iQOO. DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Networks. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Corporation. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill, kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Sa balita sa tanghali, ihahatid nina Miguel Hill at Tolitz Laurenio. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. Si Tolitz Laurenio sa balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balita, pinayuhan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte mga drug trafficker sa bansa.
na magbigti na sakaling mahalal siya bilang Pangulo sa 2016 elections. Ayon kay Duterte, mas nararapat na magpatiwakal na lamang ang mga ito kaysa mamatay sa kanya mga kamay. Sinabi pa ng alkalde na ito ay bahagi ng kanyang pangakong ipapatupad ang kamay na bakal laban sa drug traffickers sakali maging Pangulo ng bansa. Dahil dito kailangan umano na magtayo ng mas maraming funeral parlor sa bansa para sa mga drug pushers sa susunod na taon. Inamin ni Duterte na handa siyang pumatay ng mga drug addict o drug traffickers upang maubos na ang mga ito sa ating bansa. Samantala, tinutulong ni Senate President Franklin Drilon na maibalik ang 500 milyong piso na una ng tinapyas ng Senado para sa Commission on Elections. Ayon kay Drilon, mahalaga na turang pondo para magamit sa speedy transmission ng boto para sa 2016 presidential elections. Base sa proposed budget na isinumite ng Malacanang, kasama ang 500 milyong pisong pondo para sa COMELEC, nakapaloob ito sa House version. Subalit tinanggal ito ni Senador Loren Legarda, Chairman ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Drilon, sumulat na siya kay Legarda para ibalik ang tinapyas na pondo. Samantala, kumpiyansa si Drilon na matatapos na ang Bicameral Conference Committee sa National Budget naman sa December 4 at mararatipikihan ang FICAM report sa December 7 hanggang 11. Target na niya ng mga mambabatas na maisumite sa Pangulong Benigno Aquino III ang FICAM report sa December 14 at mabigyan ng 10 araw na reviewin ang budget at maibeto ng Pangulo ang mga line item na gusto nito. Kasama sa babansang pondo ang 57 bilyong piso para sa salary standardization law. Ayon kay Drilon, ibigyan ng highest priority ng Kongreso ang SSL 2015 na maipasa sa Disyembre para maging epektibo na ang aumento sa sahod sa mga government employee sa January 2016. Samantala, sasabay ng kilos protesta ng grupong Anak Pawi sa pagdiriwang ng Bonifacio Day sa Lunes, November 30. Ito ay parigit ang matagal na kahilingan ng mga manggagawa sa pribadong sektor para sa isang 125 pesos per day across the board wage increase. Bukod sa rally sa liwasang Bonifacio, sinabi ni Party List Representative Fernando Hicap na magsasagawa rin sila ng mga pagkilo sa Kongreso para maglabi sa Committee on Labor. Ayon sa mambabatas, July 2013 pa nakahain ng House Bill 253 para sa hirit na dagdag sahod sa mga manggagawa. Nakamatay na ito ni Crispin Beltran, ang dating labor leader at dating kinatawan sa Kongreso na nagsusulong nito. Subalit tila mauuna pa niya ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa gobyerno. Giit ng grupo hindi pa tapos ang laban ni Bonifacio para sa mga ordinaryong manggagawa. Balita sa tanghali. Sa international news, naharap umano ang ating daigdig sa isang grave environmental crisis na nangangailangan ng mas malapit na relasyon ng tao sa kalikasan. Ito ang inihayag ni Pope Francis sa harap ng mga nag-abang na opisyal sa kanyang pagdating sa bansang Kenya. Ayon sa Santo Papa, mayroon umanong malinaw na ugnayan ng pagprotekta sa kalikasan at paglikha ng isang patas na lipunan. Dagdag pa niya na kilala umano ang mga taga-Kenya sa kultura ng pangangalaga sa kalikasan na nakakapagbigay katanyagan sa lahi at responsibilidad din umano ng bawat isa na pangalagaan ito para sa susunod na henerasyon. Si Pope Francis ay nasa 6-day visit ito sa Africa kung saan inaasahan na magbibigay ito ng makabuluhang pahayag kaugnay ng isasagawang climate change talks sa lugar naman ng Paris. Samantala, inaprobahan na ng Senado sa ikatutuling pagbasa ang panukalang 3.002 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. 14 na mga senador ang bumoto ng pabor habang nag-iisang kumontra si Senator Coco Pimentel at wala namang nag-abstain o hindi bumoto. Samantala, kabilang sa mga bumabor sa panukala ng pondo ay sina Senate President Franklin Drilon, Senator Loren Legarda, Ralph Recto, Grace Poe, Francis Escudero, Sergio Osmeña, Pia Cayetano, J.V. Ejercito, Teofisto Gigona III, Antonio Trillanes IV, Bam Aquino, Nancy Binay, Vicente Tito Soto III at Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile. Sa bersyon ng Senado, inaprobahan din ito ang panukala ni Enrile na taasan ng pondo ng tanggapan ng ikalawang Pangulo at ang Department of National Defense maging ang 16 billion pesos na pondo ng Commission on Elections or COMELEC.
na nauna ng inaprubahan ng House of Representatives kasama ang 500 million pesos na inilaan sa Electronic Results Transmission Management Services ng nasabing komisyon. Balita sa tanghali. Oras natin sa buong Pilipinas, 8 minuto na bago sumabit ang alauna ng hapon. Samantala, tanggapin natin ang mga ulat naman mula sa ating field, mula naman sa ating mga RJ Patrollers. RJ Patrol! Unang-una sa mga detalye naman, ito ay hinggil naman sa kasong isinampa ni Rizalito David kung saan hiniling ng kampo ni Senador Grace Poe na ibasura ng COMELEC. RJ Patroller numero 2, nasa linya Jojo Sica. Jojo, detalye! Ito nga nagpahayag itong kampo ni Senadora Grace Poe na kanilang ihilingin sa Commissioner na ang kasong sinampa nitong si Rizalito David kung saan ay disqualified bilang senador po sa issue ng citizenship. Ayon sa abogado nitong si Senadora po na si Atty. George Garcia, mag-aayin sila ng mosyon ng manifesto sa COMELEC sa Disyembre 1 kung saan ay hilingin na ibasura na ang kasong sinampa ni David. Iginit nga nitong si Garcia na ang kasong sinampa ni David sa COMELEC ay kahalintulad rin ng kasong sinampa nito sa Senate Electoral Tribunal kung saan ay binasura nga itong kaso laban kay Poe. Itinalawanag pa nito si Garcia na kung kasong isinampa ni David sa COMELEC ay kahalintulad rin sa lugar lamang na may tuturing na stingis na ito base na rin sa resulta ng desisyon ng TED na sinasabing national Pilipino ang mambabatas. Naniniwala naman sa abogado ng senador na walang misinterpretation na ito ang kanyang certificate of candidacy ng kumandidato ito noong taong 2013. Samantala, magsasagawa naman ang pulong palitan dito sina Senadora po at ang kanyang running mate na si Francis Cesaro dito sa Mahiyali, Batangas matapos ang ginawang pagbisita kanina umaga sa Lucena, Quezon Province at Lipa, Batangas upang ipahayag itong kanilang mga plataforma na makakatulong sa mamamayan gamit ang kanilang galing at puso. Ito si Jojo Sicat, nagulat para sa DCRJ 810, 8 Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita sa tanghali. Samantala, kasunod naman ng laglag bala iskandal, nakatagdang ipatupad ng Philippine National Police ang isang lifestyle check para sa ilang sakop ng PNP Aviation Security Group kung saan nadistino sa Ninoy Aquino International Airport kung saan naugnay ang issue ng kitaan dahil sa modus na tanimbala. Ayon kay PNP Chief Director General Ricardo Marquez, ng isasagawang lifestyle check ng napangungunahan ng PNP ay isang malaking tulong upang malinawan ang publiko sa partisipasyon ng mga pulis sa insidente. Sinabi pa ni Marquez na kanila nang hiniling sa Office of Transportation Security ang ilang mga dokumento na nag-uugnay sa mga pulis sa laglag bala extortion racket. Maalala na nauna nang inihayag ng Aviation Security Group na wala sa kanilang hanay ang sangkot sa modus. Balita sa tanghali. Samantala, lumahok naman sa pulong sa isang pambihirang pagkakataon ang mga bansang North at South Korea upang talakayin ang mga hakbang sa mas bukas na makikipagdialogo ng mga ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong Agosto na muling nagharap ang mga kinatawan ng dalawang bansa kung saan pinag-usapan kung paano mareresolba ang krisis na nagdulot ng bakbakan sa pagitan ng kanilang mga hukbo. Samantala, ilang opisyal naman ang naniniwala na wala pa rin patutunguhan ng talakayan kahit pa itinuturing nila itong magandang hakbang. At dito na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw ng Biyernes, November 27, 2015. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Sa Lunes na po tayo magkakasama-sama muli.
Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-isa sa ating balitaan ngayong araw na ito ng Biyernes. Ako naman ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Tolitz Rapido Laurenio. Maraming salamat sa inyo. Mamaya muli magkakasama-sama tayo para sa ating balitang alas 4 kung saan naman muli nating ibibigay ang mga detalye ng mga kawing-kawing at kumpul-kumpul na mga detalye na ating kinalap naman mula sa loob at labas ng ating himpilan. Ang RJ Patrollers natin patuloy pa rin naka-standby para man magbigay ng mga detalye kung saan naman yung mga updates natin kaugnay sa mga nangyayari at patuloy na mga mangyayari pa mula dyan sa may field, sa may Senado, sa Kongreso, sa COMELEC at kung saan-saan pang mga establishmento at sangay ng gobyerno. Tolitz Rapido Laurenio sa ngalan ni Miguel Hill. Ito ang pasada balita sa tanghali at ito ang silid pambalitan ng DZRJ 810 AM A-Tri Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino.